Madaling araw, balot ng hamog ang buong baryo ng San Isidro, at ang mga manok ay tila nag-aalangan pa sa unang tilaok. Sa gilid ng ilog, sa isang maliit na kabong yari sa kawayan, mahimbing na natutulog si Otan, ang batang healer na minsang iniligtas ang buong bayan mula sa mga nilalang ng dilim. Ngunit sa kanyang panaginip, tila may tinig na bumubulong. Isang malamig na tinig na tila galing sa mismong hangin. Mas mahigit, Otan, gising ka na, kailangan mo akong marinig. Napakislot siya. Sa loob ng panaginip, nakatayo siya sa tuktok ng isang bundok. Sa paligid, puro ulap, at sa gitna ay may isang liwanag na hugis puso. Ang liwanag ay tila tumatawag sa kanya, dahan-daang tumitibok, tila puso ng isang nilalang na matagal nang natutulog. Mas mahigit, sino ka? Tanong ni Otan sa kawalan. Ako ang diwa ng bundok Luningnang, sagot ng tinig. Matagal na kitang hinihintay. Nagising si Otan na pawis, kahit malamig pa ang umaga. Pagbukas ng kanyang mga mata, napansin niyang may kakaibang marka sa kanyang palad, hugis dahon, kumikislap ng banayad na berde. Nanay, nanaginip po ako, sabi ni Otan habang kumakain ng lugaw. May boses po akong narinig, sabi niya, ako raw ang hinihintay ng bundok Luningnang. Napatingin ang kanyang ina, si Aling Mara, na noon ay naglalagay ng dahon ng sambong sa isang mangkok. Anak, wag mo nang isipin yun. Maraming kwento tungkol sa bundok na yon, may mga diwata, may mga anino. Pero tandaan mo, hindi lahat ng liwanag ay kabutihan. Tahimik si Otan, ngunit sa loob niya, alam niyang may koneksyon ang panaginip sa kanyang kapangyarihan. Mula nang gumaling niya ang mga sugatan sa digmaan ng mga nilalang, tila may bagong lakas siyang nararamdaman, isang kapangyarihang hindi lamang sa paggagamot, kundi pati sa pagkilala ng mga kaluluwa sa paligid. Kinahapunan, pumunta siya sa ilog upang mag-ipon ng mga halamang gamot. Habang naglalakad, napansin niya ang kakaibang hangin, malamig pero mabigat, at sa bawat paghinga niya, tila may mga boses na sumasabay. Mas mahigit, halika, Otan, tulungan mo kami. Napalingon siya, ngunit walang tao. Tanging mga talahib at punong kahoy lang ang sumasayaw sa ihip ng hangin. Ngunit sa dulo ng daan, may nakatayong isang matandang babae, nakaputi, may hawak na tungkod na yari sa ugat ng puno. Magandang hapon po, Lola, bati ni Otan, bahagyang yumoko. Ngumiti ang matanda, ang batang may liwanag, sa wakas, dumating ka na. Nanindig ang balahibo ni Otan. Kilala niyo po ako. Tumanggo ang matanda. Matagal ka nang nakatadhana sa landas ng mga manggagamot. Ngunit may sakit na hindi kayang pagalingin ng kahit sinong healer. At yun ay ang sumpa ng kalikasan. Mas mahigit, sumpa po. Oo, Otan. Ang bundok Luningnang ay may sugat. At tanging ikaw ang makagagamot. Kinagabihan, habang nakatingin siya sa bituin, inisip ni Otan ang mga sinabi ng matanda. Ang bundok Luningnang ay hindi basta bundok, ito raw ay buhay. At may sugat, bumuhos ang ulan, ngunit sa bawat patak nito, naririnig niya ang mga tinig muli. At sa bawat kidlat, nakikita niya sa isip ang imahe ng bundok, umiiyak. Kinabukasan, nagpasya siyang umalis. Hindi na siya mapipigilan. Bitbit niya ang kanyang maliit na bayong, pan ng dahon ng lagandi, langis ng nyog, at mga dasal na tinuro ng kanyang ina. Mas mahigit, anak, sabi ni Aling Mara habang hinahaplos ang buhok niya, kung sakaling madapa ka sa daan, alalahanin mo, hindi ang sugat ang mahalaga, kundi kung paano ka bumangon. Ngumiti si Otan. Opo, Nay, babaguhin ko ang tadhana ng bundok Luningnang. Sa paanan ng bundok, sinalubong siya ng makapal na hamog. Parang mga daliring humahawak sa kanyang balikat. Habang umaakyat siya, naririnig niya ang mga bulong ng hangin. May mga aninong dumadaan, hugis tao pero parang usok. May ilan pang naglalakad sa paligid na tila nagmamasid. At doon niya nakita ang isang nilalang, isang babaeng diwata na may pakpak na gawa sa sinag ng araw. Mas mahigit, Otan, sabi nito, ako si Luningnang.
Ako ang kaluluwa ng bundok na ito. Ikaw yung boses sa panaginip ko. Oo. At ngayon, kailangan kong ipakita sa'yo ang sugat ng lupa. Tinapik ni Luning Nang ang lupa gamit ang kanyang kamay, at biglang umilo ang paligid. Sa ilalim ng mga ugat ng puno, nakita ni Otan ang itim na usok, parang apoy na kumakain ng lupa. Mas mahigit, ito ang sumpa, paliwanag ng diwata. Ang galit ng mga nilalang na sinaktan ng mga tao. Kapag hindi ito napigilan, kakainin nito ang buong kalikasan. Lumuhad si Oten at inilapat ang kanyang kamay sa lupa. Ang kanyang palad ay nagningning ng berdeng liwanag, ngunit sa halip na mawala ang itim na usok, mas lalong itong lumakas. Mas mahigit, hindi sapat ang liwanag ko, bulong niya. Hindi pa, sagot ni Luning Nang. Kailangan mong hanapin ang 3 puso ng likas, 3 banal na nilalang na magbabalik ng balanse. At doon nagsimula ang bagong paglalakbay ni Otan. Sa ilalim ng buwan at hamog, humakbang siya papasok sa kagubatan ng bundok. Luning Nang, dala ang pag-asang kahit isang batang healer lang siya, kaya niyang pagalingin hindi lang ang katawan ng tao, kundi pati ang sugat ng mundo. Ngunit sa likod ng kanyang mga yapek, may mga matang nagmamasid. Isang nilalang na matagal nang inantay ang kanyang pagdating, ang tagapangalaga ng dilim, na may kakayahang sumipsip ng liwanag ng sino mang manggagamot. Mas mahigit, sa wakas, bulong nito, habang nakangiti sa dilim. Nagsimula na ang laban, at doon nagsimula ang bagong paglalakbay ni Otan. Sa ilalim ng buwan at hamog, humakbang siya papasok sa kagubatan ng bundok. Luning Nang, dala ang pag-asang kahit isang batang healer lang siya, kaya niyang pagalingin hindi lang ang katawan ng tao, kundi pati ang sugat ng mundo. Ngunit sa likod ng kanyang mga yapek, may mga matang nagmamasid. Isang nilalang na matagal nang inantay ang kanyang pagdating, ang tagapangalaga ng dilim, na may kakayahang sumipsip ng liwanag ng sino mang manggagamot. Mas mahigit, sa wakas, bulong nito, habang nakangiti sa dilim. Nagsimula na ang laban. Tahimik ang gabi. Ang hangin ay mabigat, at ang buwan ay tila natatakpan ng manipis na usok. Habang naglalakad si Otan sa kagubatan ng bundok. Luning Nang, nararamdaman niya ang bawat tibok ng lupa, bawat paghinga ng kalikasan. Ngunit sa bawat yapek niya, tila may mga mata sa dilim. Mga matang nagmamasid, mga matang gutom sa liwanag. Sa kamay ni Otan, kumikislap ang berde niyang marka. Ngunit kakaiba ang liwanag nito ngayon, parang may humihigop sa enerhiya nito, unti-unting pinapahina ang kanyang lakas. Mas mahigit, Luning Nang, tawag niya, nasaan ka? Ngunit walang sumagot, tanging tunog ng mga kuliglig at lagaslas ng dahon sa hangin ang umalangaw-ngaw. Mula sa likod ng mga puno, lumitaw ang isang anino. Mahaba ang mga kuko, ang balat ay parang abo, at ang mga mata ay kumikislap na pula. Isang tinig ang bamulong sa kanya. Mas mahigit, batang manggagamot, malayo ka sa iyong baryo. Lumunok si Otan, hawak ang maliit na bote ng langis ng nyog at isang dahon ng lagandi, iyon lang ang sandata niya. Mas mahigit, sino ka? Tanong niya. Ako ang tagapangalaga ng dilim, sagot ng nilalang. Ako ang anino ng bundok na ito, ako ang kanyang galit. Lumapit ito, at sa bawat hakbang, natutunaw ang damo at nagiging abo. Bumigat ang paligid. Ang hangin ay parang usok ng sinunog na kahoy. Mas mahigit, ang bundok ay may sugat, sabi ni Otan. At gusto ko itong pagalingin. Pagalingin. Tawa ng nilalang. Paano mo gagamutan ang isang sakit na galing mismo sa puso ng mga tao? Sa kasakiman nila, sa pagputol ng mga puno, sa paglimot sa kalikasan. Nangiti si Otan. Mas mahigit, kung galing sa puso ng tao ang sakit, doon din manggagaling ang lunas. Biglang yumalulong ang hangin. Napaluhod si Otan habang ang lupa ay yumanig. Lumabas mula sa lupa ang mga kamay na itim, mga aninong hugis tao na may mga mata sa dibdib, mga nilalang ng takot. Tumakbo sila patungo sa batang healer. Ngunit bago pa siya matabyunan, inilapat ni Otan ang kanyang 2 kamay sa lupa. Mula sa kanyang mga palad, sumirit ang liwanag na kulay berde at puti,
at isang bilog na proteksyon ang bumalot sa kanya. Mas mahigit, liwanag ng kalikasan, yakapin mo ako. Pumuti ang paligid. Ngunit habang umiilaw ang kanyang kalasag, napansin niyang ang nilalang ay hindi natatakot. Ngumiti ito. Mas mahigit, mas malakas ako kapag may liwanag, sabi ng tagapangalaga ng dilim. Dahil ang bawat takot mo, ay liwanag na aking sinisipsip. Unti-unting nanghina si Otan. Ang liwanag sa kanyang palad ay kumikindat-kindat na parang kandilang mauubusan ng hangin. Hindi ka pa handa, bulong ng nilalang. Ang liwanag mo ay marupok. Ngunit bago pa siya tuluyang lumunin ng dilim, may isang sigaw na umalangaw-ngaw. Isang matinis na tunog na parang mula sa tambuli ng diwata. Mula sa ulap, bumaba si Luningnang, ang diwata ng bundok. Ang kanyang katawan ay kumikislap na parang araw sa loob ng hamog. Sa isang iglap, napaatras ang tagapangalaga ng dilim. Mas mahigit, tumigil ka, Itom, utos ni Luningnang. Hindi mo siya kaaway. Kaaway siya ng lahat ng nilalang na gusto ng kapayapaan, sagot ng nilalang. Hindi, sabi ng diwata. Siya ang pag-asa. Ngunit hindi ito nakinig. Sa halip, tinaas ng nilalang ang kanyang mga kamay, at ang buong kagubatan ay lumabo. Lahat ng liwanag ay nilamon ng dilim. Nagising si Otan sa gitna ng kawalan. Wala siyang makita kundi mga aninong naglalakad, mga kaluluwang tila naliligaw. Naririnig niya ang kanilang mga iyak, ang mga salitang, tulungan mo kami. Ang mga ito ay mga kaluluwang nasawi dahil sa pagkalimot ng tao sa kalikasan. Mas mahigit, ito ang nilalaman ng sumpa, sabi ni Luningnang, na biglang lumitaw sa tabi niya. Ito ang pinagmumulan ng lakas ni Itom. Mas mahigit, kung ganon, kailangan kong gamutin ang mga kaluluwang ito. Lumuhad si Oten at nagsimulang magdasal. Ang kanyang mga kamay ay muling nagningning, mas maliwanag kaysa dati. Habang umaawit siya ng lumang dasal na itinuro ng kanyang ina, ang mga anino ay nagsimulang magliwanag, nagiging mga sinag na umakyat sa langit. Isa-isa, ang mga kaluluwa ay napapalaya. Ngunit sa bawat paglaya nila, humihina si Otan. At doon lumitaw si Itom, galit na galit. Mas mahigit, bakit mo sila pinapalaya? Ang mga iyon ang pinagmumulan ng aking lakas. Dahil hindi mo sila pag-aari, sagot ni Otan. Ang kaluluwa ay hindi dapat bihag. Muling nagtagpo ang liwanag at dilim. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong bundok. Nabulag si Otan sa tindi ng liwanag, at nang magmulat siya, nasa gitna siya ng malaking buwang. Ang lupa ay punit, at sa gitna ay si Itom, sugatan. Ngunit hindi pa rin ito nawawala. Ngumisi ito habang ang paligid ay nagdidilim muli. Mas mahigit, hindi mo ako kayang patayin, batang healer. Ako ay bahagi ng bundok. Ako ang galit ng lupa, ang takot ng hangin, ang lungkot ng tubig. Ngunit ngumiti si Otan. Mas mahigit, kung ganon, gagamutin kita. Lumapit siya. Inilapat ang kamay sa dibdib ni Itom. Ang marka sa kanyang palad ay kumislap ng mas matindi, at sa loob ng ilang sandali, ang dilim sa katawan ng nilalang ay nagsimulang magbago ng kulay, nagiging abo, hanggang sa tuluyang maging hangin. Mas mahigit, hindi lahat ng dilim ay kailangang patayin, sabi ni Otan. Ang iba, kailangang patawarin. Tumahimik ang kagubatan. Muling sumikat ang buwan. At mula sa kawalan, tumulo ang isang patak ng luha mula sa mata ni Itom bago ito tuluyang naglaho. Si Luningnang ay lumapit kay Otan, nakangiti. Mas mahigit, nagtagumpay ka, batang healer. Ngunit ito pa lang ang simula. Ano pa po ang susunod? Ang una sa 3 puso ng likas ay gising na. Hanapin mo ang pangalawa, ang puso ng tubig, na nagtatago sa ilalim ng lawa ng mapanligaw. Tumanggo si Otan, at muling tinignan ang marka sa kanyang palad. Ngayon ay hindi na berde, kundi asol na kumikislap, parang tubig sa ilalim ng araw. Isang linggo matapos ang laban kay Itom, muling naglakbay si Otan patungong silangang bahagi ng bundok Luningnang. Sa dulo ng kagubatan, ayon kay Luningnang, naroon ang lawa ng mapanligaw, isang mahiwagang lugar na sinasabing nagbabago ng anyo,
at nililigaw ang sinumang may pusong may pag-aalinlangan. Habang naglalakad siya sa paanan ng bundok, ramdam niya ang kakaibang katahimikan. Walang ibon, walang huni ng kuliglig, at kahit hangin ay tila natatakot huminga. Ngunit sa bawat hakbang ni Othan, ang mga halaman ay muling nagkakaroon ng sigla. Ang mga tuyong dahon ay nagiging berde, at ang mga bulaklak ay muling bumubuka. Mas mahigit, luning nang, mahina niyang bulong, naririto pa ba ang iyong diwa? Walang sumagot, ngunit sa ihip ng hangin, tila may marahang tugon. Mas mahigit, magtiwala ka, Othan. Pagsapit niya sa gitna ng kagubatan, bigla niyang naramdaman ang malamig na halik ng hamog. At doon, sa pagitan ng dalawang malalaking bato, nakita niya ang lawa ng mapanligaw. Ang tubig nito ay asol na parang salamin, at sa ilalim ay may mga liwanag na gumagalaw, tila may mga nilalang na nagmamasid. Lumapit siya, ngunit bago pa man siya makasandal, biglang gumalaw ang tubig at lumitaw ang isang figure. Isang babaeng may buhok na parang agos ng ilog, at mga mata na tila kalaliman ng dagat. Mas mahigit, sino ka, batang manggagamot? Tanong nito, malamig ang tinig. Ako po si Othan. Hinahanap ko ang puso ng tubig. Ngumiti ang diwata, ngunit hindi iyon ngiti ng kabaitan. Mas mahigit, marami na ang humingi ng puso kong iyon. Lahat sila'y nalunod sa pagnanais. Napalunok si Othan. Kailangan ko po ito para gamutin ang sugat ng bundok luning nang. Mas mahigit, at bakit mo gustong pagalingin ang bundok? Dahil kung hindi ko gagawin, mamamatay ang kalikasan, at mawawala rin ang mga gaya niyong nilalang. Tinitigan siya ng diwata, at sa loob ng ilang sandali, tila nagbago ang kulay ng paligid. Ang tubig ng lawa ay kumulimlam, at unti-unting nagiba ang tanawin. Nakita ni Othan ang sarili niya na nakatayo sa gitna ng sariling baryo, ngunit wasak at sunog ang lahat. Ang mga tao'y nagkakasakit, at wala siyang magawa. Mas mahigit, ito ang iyong takot, sabi ng diwata. Ang mawalan ng kakayahang magligtas. Ang maging walang silbi. Luhang tumulo sa pisngi ni Othan. Mas mahigit, oo, takot akong mabaygo. Pero kahit matalo ako, susubukan ko pa rin. Dahil yun ang turo ng nanay ko, na ang kabutihan ay hindi sinusukat sa tagumpay, kundi sa tapang ng puso. Biglang lumiwanag ang tubig. Ang imahe ng nasunog na baryo ay naglaho, at ang diwata ay tumingin sa kanya, ngayon ay may ngiti ng pag-asa. Mas mahigit, matagal ko nang hindi naririnig ang ganitong salita, sabi niya. Ang mga tao noon, puro paghingi, wala nang nagbibigay. Lumapit siya kay Othan at inilagay ang kanyang kamay sa dibdib nito. Mula roon, sumirit ang malamig na liwanag, bughaw, malinaw, at maramdaman mong parang tubig na bumabalot sa puso. Mas mahigit, ako si Lyra, ang tagapagbantay ng puso ng tubig. Ang puso kong ito ay hindi mo makukuha sa pilit. Ngunit ibibigay ko ito sa iyo, kung kaya mong harapin ang aking mga alaala. Sa isang iglap, tinangay ng tubig si Othan. Napalibutan siya ng mga imahe, mga tao, mga nayon, mga mandirigmang nag-aaway sa tabi ng ilog. Lahat ng iyon ay alaala ni Lyra. Nakikita niyang minsan, ang lawa ay puno ng buhay, may mga isda, mga ibon, at mga batang naliligo. Ngunit nang dumating ang mga tao at ginamit ang lawa para sa pagmina, unti-unti itong namatay. Si Lyra, sa sobrang lungkot, ay naging tubig mismo, at isinumpa ang sino mang lalapit dito na may layuning gamitin ang kanyang kapangyarihan. Mas mahigit, ngayon alam mo na, sabi ni Lyra, habang nakatayo sa gitna ng ilusyon. Kaya mo pa bang tanggapin ang puso ng tubig na puno ng dalamhati? Huminga ng malalim si Othan. Mas mahigit, ang sakit ay bahagi ng paggaling. Hindi ko kailangang burahin ang lungkot mo, Lyra. Kailangan ko lang itong yakapin. Nilapitan niya ang diwata at niyakap ito. Ang tubig ay umikot sa kanila, at sa sandaling iyon, naging isa ang kanilang liwanag, asol at berde, na parang kalikasan na muling nabubuhay. Pagmulat ni Othan, nasa gilid siya ng lawa. Ang tubig ay malinaw na,
at sa gitna nito ay may isang maliit na kristal na kulay bughaw, ang puso ng tubig. Pinulot niya ito, at sa kanyang palad, muling nagbago ang marka, ngayon ay hati sa berde at asul, tanda ng pagkakaisa ng lupa at tubig. Mas mahigit, salamat, Lyra, bulong niya. Mula sa ibabaw ng lawa, lumitaw ang imahe ng diwata. Mas mahigit, ang puso ay sayo na, batang healer. Ngunit mag-ingat ka, dahil ang ikatlong puso, ang puso ng apoy, ay binabantayan ng nilalang na dating tao, ngunit nilamon ng sariling paghihiganti. Umalis si Otan sa lawa na may mabigat ngunit malinaw na puso. Habang naglalakad siya sa kagubatan, biglang narinig niya ang kaluskos sa likod. Nang lumingon siya, may isang lalaking nakasuot ng lumang kasuotan ng manggagamot, ngunit ang mga mata ay tila nagliliyab. Mas mahigit, ikaw ba si Oten? Tanong nito. Oo, sino ka? Ako si Bato, ang dating tagapangalaga ng apoy. At ngayon, ako ang iyong susunod na pagsubok. At bago pa makasagot si Oten, lumiyab ang lupa sa paligid, at ang berdeng kagubatan ay napuno ng pulang apoy. Tahimik ang paligid nang magising si Oten sa gitna ng malamig na gabi. Ang mga alitaptap ay tila mga bituing naligaw sa damuhan, at ang hangin mula sa bundok ay may dalang kakaibang lamig, lamig na tila may nakatagong panaghoy. Sa di kalayuan, naroon sina Tandang Aigo at Lyra, natutulog sa tabi ng nagbabagang apoy. Ngunit may naririnig si Oten, isang mahinang boses. Oten, tulungan mo ako. Boses iyon ni Ama, o marahil, boses lang ng kanyang guni-guni. Tumayo siya, dala ang kanyang bastoning may sinag, ang simbolo ng kanyang kapangyarihang manggagamot. Ang baston ay kumikislap tuwing may masamang presensya, at ngayong gabi, tila kumikirot ito sa kanyang kamay. Habang naglalakad siya papunta sa gilid ng gubat, unti-unting nagdilim ang paligid. Ang mga bituin ay parang natabunan ng usok. May malamig na simoy na tila humahaplos sa kanyang batok, at saka isang mabigat na halakhak. Batang healer, hindi lahat ng sakit ay kayang pagalingin. Lumabas mula sa anino ang isang nilalang, mahaba ang buhok, may balat na kulay abo, at mga matang apoy. Isa itong anino ng pighati, isang espiritong ipinanganak mula sa kalungkutan ng mga tao. Sa bawat pusong puno ng takot o pagdududa, doon ito lumalago. Hindi mo ako kailangang labanan, wika ng anino. Dahil ako ay ikaw din. Nagiba ang itsura nito, unti-unting naging si Oten mismo, ngunit may madilim na aura, may ngiti ng pangungutya. Hindi, imposible, sigaw ni Oten. Ngunit bago siya makasagot, ang madilim na bersyon niya ay biglang umatake. Kumidlat sa pagitan nila, at nagdilim ang paligid. Nagpalabas ng liwanag si Oten mula sa kanyang baston, subalit tinawanan lang siya ng kanyang anino. Magaling ka, batang manggagamot, pero kaya mo bang pagalingin ang sarili mong puso? Sa bawat hampas ng kanyang liwanag, bumabalik sa kanya ang sakit ng nakaraan, ang imahe ng kanyang ina na namatay dahil sa karamdaman, ang pangakong hindi niya natupad na gagamutan ang lahat ng tao. Habang lumalaban siya, mas tumitindi ang kanyang galit sa sarili. Hindi mo siya nailigtas noon. Sigaw ng anino. Kaya mo lang gamutin ang iba, pero sarili mong pamilya, wala kang nagawa. Napaatras si Oten. Ang mga salita ay mas matalim pa sa kahit anong sandata. Naramdaman niyang nagliliyab ang kanyang dibdib. Hindi totoo yan. Kung gayon, bakit hanggang ngayon ay dinadala mo pa rin ang sakit? Tumigil si Oten. Sa wakas, naunawaan niya, ang nilalang na ito ay hindi simpleng kalaban. Isa itong anyo ng kanyang sariling pighati, ang bahagi ng kanyang kaluluwa na pilit niyang tinatago. Isinaksak niya ang kanyang baston sa lupa at pumikit. Kung ako nga ito, kung ako ang dahilan ng sakit, panahon na para patawarin ko ang sarili ko. Biglang nagliwanag ang buong paligid. Mula sa kanyang dibdib, lumabas ang isang malambot na liwanag, bumalot sa kanya, at sa loob ng ilang saglit, narinig niya ang boses ng kanyang ina. Anak, hindi mo kailangang gamutin ang lahat. Ang mahalaga, gamutin mo ang puso mo. Ang anino ay nagsimulang matuno sa liwanag.
Ngunit bago tuluyang maglaho, nagsalita ito. Magaling, batang healer. Pero hindi ako mawawala. Habang may takot, nariyan ako. Hanggang sa muli. At naglaho ito, naiwan ang katahimikan. Nang mag-umaga, nakita siya ni Nalira at Tandang Aigo na nakaupo sa ilalim ng puno, pagod ngunit kalmado. Othan, saan ka galing kagabi? Tanong ni Lira, halatang nag-aalala. Sa sarili kong dilim, sagot niya, may ngiti sa labi. Nakita ni Tandang Aigo ang baston ni Othan, mas maliwanag, mas dalisay. Tila nakamit mo na ang tunay na lakas, bata. Hindi lang sa gamutan ng katawan, kundi ng kaluluwa. Ngumiti si Othan. Lahat tayo may sugat, lolo. Pero kapag natutunan mong tanggapin, doon nagsisimula ang tunay na paggaling. Ngunit bago pa sila makapagpahinga, yumanig ang lupa. Mula sa malayo, isang itim na ulap ang unti-unting bumabalot sa tuktok ng bundok Luningnang, ang lugar kung saan, ayon sa alamat, ay naninirahan ang engkantadong hari ng mga anino. Hindi pa tapos ang laban, sabi ni Lira, nakatingin sa ulap. Oo, sagot ni Othan. Ngayon pa lang nagsisimula. Habang umaakyat sila sa bundok, naramdaman nilang may mga matang nakamasid. Ang mga puno ay tila gumagalaw, at ang hangin ay bumubulong ng mga pangalang matagal nang nakalimutan. Sa bawat hakbang, naririnig ni Othan ang mga boses ng mga kaluluwang humihingi ng tulong, mga nilalang na nasaktan ng hari ng anino. Sa gitna ng paglalakad, nakasalubong nila ang isang matandang babae, nakasuot ng puting balabal. Ako si Diwata Luningnang, sabi ng babae. At kayo'y nasa aking nasasakupan. Ang batang healer, matagal kitang hinintay. Lumuhad si Othan. Kung ikaw nga po ang diwata ng bundok, tulungan mo po kaming labanan ang hari ng anino. Ngumiti ang diwata, ngunit ang ngiti ay may lungkot. Ang hari ng anino ay hindi mo pwedeng talunin sa lakas. Siya ay nilikha mula sa lahat ng takot ng mga tao. Tanging liwanag ng loob ang makakapagpahina sa kanya. Liwanag ng loob. Tanong ni Othan. Tiwala, pag-ibig, patawad, sagot ng diwata. Ngunit tandaan, batang healer, bawat liwanag ay may kapalit na dilim. Kung papasukin mo siya, maaaring hindi ka na muling makabalik. Nagkatinginan sila ni Lira. Kung iyon lang ang paraan para mailigtas ang mga tao, gagawin ko, sagot ni Othan. Binigyan siya ng diwata ng isang butil ng liwanag, isang kristal na naglalaman ng hininga ng liwanag, kakayahang linisin ang kasamaan sa puso. Ngunit may babala, gamitin mo lang ito kapag wala ng ibang paraan. Kapag ginamit mo, maaaring mawala ang iyong sariling alaala. Tahimik si Othan, ngunit matatag. Kung kapalit nito ay ang kapayapaan ng lahat, handa ako. Sa paglalakad nila paakyat sa tuktok, naramdaman niyang unti-unti nang humihina ang kanyang katawan. Lira, tandaan mo, anuman ang mangyari, huwag kang susuko. Ang liwanag ay laging babalik. Nang makarating sila sa pinakatuktok ng bundok, bumungad ang isang trono na gawa sa usok at apoy. Doon, nakaupo ang hari ng anino, mataas, maringal, ngunit puno ng pighati sa mukha. Batang healer, wika ng hari, narito ka na pala. Hinintay kita. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Othan. Dahil pagod na ako sa sakit ng mundo, sagot ng hari. Lahat ng tao ay nagdurusa. Hindi ba't mas mabuti nang wala na silang maramdaman? Umiling si Othan. Hindi ganon ang kagalingan. Ang sakit ay bahagi ng buhay, pero may lunas, ang pag-asa. Tumayo ang hari. Kung ganon, patunayan mo. Nagliyab ang langit, dumilim ang paligid, at muling sumiklab ang baston ni Othan, handa sa pinakamalaking labang haharapin niya. Sa tuktok ng bundok Luningnang, nagdilim ang kalangitan. Ang mga bituin ay naglaho, at ang buong paligid ay binalot ng usok na kulay abo. Sa gitna ng dilim, nakatayo si Othan, hawak ang kanyang baston na kumikislap sa liwanag ng asol. Sa kanyang harapan, ang hari ng anino, matangkad, maringal, ngunit ang mukha'y puno ng pighati at galit. Matagal na kitang hinihintay, batang healer, sabi ng hari,
Ang boses ay parang sabay-sabay na ungol ng libo-libong kaluluwa. Ngayon, ipakita mo sa akin ang liwanag na sinasabi mo. Hindi sumagot si Otan. Pumikit siya sandali, pinakinggan ang tibok ng kanyang puso, at narinig ang boses ng kanyang ina. Mas mahigit, anak, tandaan mo, ang tunay na kagalingan ay hindi nasusukat sa lakas ng kapangyarihan, kundi sa tapang ng puso. Pagmulat niya ng mata, kumislap ang baston niya. Hindi ko gustong makipaglaban. Gusto ko lang ibalik ang kapayapaan sa bundok na ito. Ngumisi ang hari. Kapayapaan. Walang kapayapaan sa pusong sugatan. Tingnan mo, Otan, kahit ikaw, may dilim sa loob mo. Isang malakas na alon ng enerhiya ang kumawala mula sa hari. Umuga ang lupa, nabasag ang mga bato, at bamuka ang langit. Naramdaman ni Otan ang bigat ng enerhiya, ang pighati, galit, at lungkot ng lahat ng kaluluwang banihag ng dilim. Ngunit hindi siya umatras. Itinaas ni Otan ang kanyang baston, at sa isang iglap, bumalot sa kanya ang gintong liwanag. Tumayo si Lyra at Tandang Aigo sa malayo, nangingilid ang luha habang pinagmamasdan ang batang tinulungan nilang lumakas. Lyra, wika ni Tandang Aigo, ang batang iyon, siya ang bagong tagapagligtas ng mga bundok. Tumugon si Lyra, ngunit paano kung hindi na siya makabalik? Ang liwanag ay hindi kailanman namamatay, apo. Kahit mawala siya, mananatili ang alaala ng kabutihan niya. Samantala, si Otan ay naglakad papalapit sa hari ng anino. Sa bawat hakbang, nagliliwanag ang lupa. Ang mga halaman ay muling tumutubo, at ang mga aninong espiritu ay unti-unting naglalaho. Hindi mo ako mauunawaan, batang healer. Sigaw ng hari, ang mundong ito ay puno ng sakit. Wala ng pag-asa. May pag-asa pa, sagot ni Otan. Habang may pusong handang magmahal, may liwanag na babalik. At sa isang iglap, tumakbo siya, sumugod sa hari, at nagtagpo ang kanilang mga kapangyarihan. Nagbanggaan ang liwanag at dilim. Ang bawat tama ni Otan ay may dalang pag-ibig, samantalang ang bawat hampas ng hari ay may bigat ng galit. Mula sa alikabok ng kanilang labanan, lumitaw ang mga alaala, mga batang umiiyak, mga taong nasasaktan, mga kaluluwang nawalan ng pag-asa. Bumagsak si Otan sa lupa, duguan. Ang baston niya'y naputol sa gitna. Hindi mo ako matatalo, sabi ng hari. Ako ang takot, ako ang pighati ng sangkatauhan. Ngunit kahit mahina na, ngumiti si Otan. Kung ikaw ang dilim, ako ang pag-asa. Isinubsob niya ang kanyang palad sa lupa at ipinikit ang mga mata. Mula sa kanyang dibdib, lumabas ang butil ng liwanag na ibinigay ng Diwata Luningnang. Ang liwanag ay lumago, naging sinag na umakyat sa langit. Hininga ng liwanag, gisingin mo ang puso ng mundo. Biglang nayanig ang bundok, ang lahat ng nilalang, mga diwata, engkanto, kaluluwa, ay nagising at nagsimulang umawit ng dasal. Mas mahigit, liwanag, liwanag. Gamutin ang sugat ng daigdig. Nang marinig iyon ng hari ng anino, napaatras siya. Anong ginagawa mo? Hindi mo alam ang kapalit niyan. Ngunit tuloy si Otan. Kung ito ang tadhana ko, tatanggapin ko. Lumakas ang liwanag. Sinubukang pigilan ng hari, ngunit napuno ng ginto't puting sinag ang buong bundok. Sa gitna ng liwanag, nakita ni Otan ang hari, hindi na isang nilalang, kundi isang taong umiiyak. Patawarin mo ako, sabi ng hari. Pagod na ako. Ngumiti si Otan at hinawakan ang kamay ng hari. Patawad ay paggaling. Matagal ka nang naghihintay ng kapayapaan. At sa paghawak niyang iyon, naglaho ang hari ng anino, kasabay ng pagputi ng buong bundok. Pag-alis ng liwanag, bumagsak si Otan. Walang malay, tahimik. Tumakbo si Lyra at Tandang Aigo papunta sa kanya. Otan, gumising ka, iyak ni Lyra. Ngunit hindi kumikilos ang batang healer. Ang baston niya ay pira-piraso, at ang kanyang katawan ay napuno ng mga marka ng liwanag. Lyra, sabi ni Tandang Aigo, ang kapangyarihan niyang ginamit, iyon ang hininga ng liwanag. Ibinigay niya ang lahat. Lumuhad si Lyra, hinawakan ang kamay ni Otan. Bakit kailangan mong isakripisyo ang sarili mo?
Wala ka pa sa edad mo para magdusa ng ganito. Ngunit sa kalangitan, sumilay ang sinag ng araw. Sa mga ulap, tila lumilitaw ang imahe ni Othan na nakangiti. Walang tunay na pagkawala, Lyra, wika ng tinig. Habang may liwanag sa puso, naroon ako. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting sumibol ang mga bulaklak sa bundok. Ang dating itim na lupa ay naging lantian. Ang mga nilalang ng liwanag ay bumalik, mga diwata, mga espiritu ng kagubatan, at mga hayop na dati nagtatago. Lumapit si Diwata Luningnang, tangan ang baston ni Othan na ngayoy buo na muli, at inabot ito kay Lyra. Ang batang healer ay hindi nawala. Siya ay bahagi na ng liwanag ng mundong ito. Ngunit darating ang panahon, Lyra, kapag muling dumilim ang mundo, madyay gising siyang muli. Tinignan ni Lyra ang baston. Kaya ko na ba siyang palitan? Hindi mo kailangang palitan, sabi ng diwata. Ang tunay na healer ay nasa bawat pusong marunong magmahal. Muling ngumiti ang diwata at naglaho sa liwanag. Lumipas ang maraming buwan. Ang bundok ay muling naging banal na lugar. Ang mga tao ay umaakyat doon upang manalangin, at tinawag nila itong bundok ng paggaling. Sa gitna ng bundok, may isang maliit na dambana, at sa gitna nito'y nakatirik ang baston ni Othan, kumikislap tuwing dapit hapon. Si Lyra, ngayon ay isang batang dalaga, ay naging bagong tagapagpagaling ng bayan, tinuruan ng mga aral ni Tandang Aigo at ng espiritu ni Othan. Tuwing gabi, kapag ang buwan ay bilog, lumalabas ang mahina ngunit malinaw na tinig. Mas mahigit, Lyra, ituloy mo ang liwanag. Ang mundo ay laging nangangailangan ng pag-asa. Ngumiti si Lyra. Oo, Othan, hindi ako titigil. Hanggat may sugat ang mundo, patuloy tayong magpapagaling. Isang araw, may batang lalaki na umakyat sa bundok, may sugat sa kamay. Hinawakan niya ang baston ni Othan, at biglang lumiwanag ito. Nagulat siya, ngunit isang malamig na hangin ang dumampi sa kanya, tila may kamay na marahang humaplos sa kanyang ulo. Narinig niya ang boses, mas mahigit, huwag kang matakot. Lahat ng sugat ay may lunas. At sa unang pagkakataon, ang batang iyon ay ngumiti. Mula sa langit, isang sinag ng liwanag ang bumaba, at sa malayo, parang may batang lalaki na nakatingin, nakangiti, at naglalaho sa sinag ng araw.